you that God will encounter you today. Yes, amen. That's the Spirit. God is going to do something. May gagawin ang Diyos sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Amen? Do you believe that? Amen! Hallelujah! God says in Psalms 96 verse 9, worship the Lord in His holiness. Tremble before Him, all the earth. Hallelujah! Glory! Woo! Open the eyes, Lord. We want to see
Lord. Wow. What a wonderful God you are, Lord. Hallelujah. Lord, we lay everything, Lord, down at your feet today. Whatever we have right now in our hearts, Lord, we lay them all before your feet, Lord. Oh, hallelujah. What a great God you are. Fall down, we lay our crown at your feet, oh Jesus. The greatness of your mercy and love at your feet, oh Jesus. We say we fall down. Fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. Your holy Lord. Cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Is the place. No more fears. No more fears. You dried our tears at the feet of Jesus. Raise above to all who found at the feet of Jesus. We say holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. Yes, the Lamb. Yes, you are holy. Oh, and we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. Is the Lamb. You are holy. And we cry, holy, holy, holy. Yes, you are, Lord. We cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. Is the Lamb. Yes, Lord. What a holy God you are, Jesus. Your name is the highest, the greatest, Lord, above everything else, Lord. Thank you, Jesus. Thousands of generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Yes, Lord. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Yes, your name, Lord. Your name is the highest. Your name
of your people, Lord. Touch everyone's heart today. Let your glory come down, Lord. This is what we want today, Lord. That your glory will come down and your people will have a great encounter. An encounter that will change everyone's heart. An encounter that will change everyone's life, Lord. Thank you for blessing us from our generation to our next generation and the next generation. As long as we live, as long as our generation lives, Lord, your name be exalted, your name be glorified. Wow, Lord, it was great to be in your presence. Lord, help us to continue hearing and hearing and hearing your words. And so by that, Lord, our faith will keep on increasing and increasing and increasing, and that we can live according to your perfect will and plan for our lives, Lord. Thank you, Jesus, for hearing us today. Touch us continuously with your words. Let your spirit saturate us, Lord. Wow. Hallelujah. You're so good. You're so good, Lord. Amen. Hallelujah. God is good. Yes. Always and always. Forever. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po at pagpasensyahan nyo na po ang aking boses dahil ubo season. Nagkaubo na ba ang lahat? Sabi nila. Gumaling na ba ang lahat? Praise God. Thank you, Lord. And welcome po sa ating morning service. Kamusta po ang inyong linggo? Kamusta po ang bagong taon? Bagong taon pa rin naman na 3 weeks pa lang nakakalipas eh. And okay pa din po ba tayo sa past days natin? Alam nyo, hindi po natin malaman yung panahon ngayon. No? Iinit ba? Lalamig ba? Ano ba? December ba? January ba? O March? O summer? Di ba? Pero alam niyo po sa pananampalataya po natin, dapat lagi po tayong mainit. May nailusot po natin yung, yung weather natin. And bago po ang lahat, tayo po muna ay yumuko at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we are so thankful, we are so grateful to your presence, O God. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po na napakabuti mo, O God. Napakabuti mo. And ang aming mga salita, Panginoon, ay hindi enough kung paano ka po i-describe, kung paano po namin papurihan ka. Pero napakabuti mo sa aming mga buhay. Lord, itinataas ka po namin sa araw na ito. Salamat nga po, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong mga pagpapala. Salamat po sa buhay. Salamat po, Panginoon, sa isang linggong nagdaan na meron po kaming katagumpayan. At salamat po, Panginoon, dahil hindi mo po kami iniwan.
Salamat po dahil alam po namin na ikaw po ay tapat sa aming mga buhay. And Lord, right now, as we start our year, as we are beginning in our year, O God, ikaw nga po ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng karunungan, ng kaalaman, ng kalakasan, Panginoon, na mapapurihan ka at madakila ka. Lord, we want a transformation, O God. We want, Lord, ng totoong pagbabago sa taong ito. At hindi lamang po sa taong ito, kundi araw-araw, Lord, tulungan mo po kaming magbago. Lord, ikaw pong siyang patuloy na manguna sa iyong salita. Ako po, Panginoon, ay yung vessel lamang. I am broken, I am nothing. Lord, sa iyo lamang din po ako umaasa. Kaya nga po, Panginoon, wag mo pong hayaan, wag mo pong pahintulutan, Panginoon, ang aming mga kahinaan, ang aking kahinaan ang makita. Kung hindi ang nais po namin, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong kalakasan, ang iyong biyaya at pagpapala, ang siyang patuloy na makita at maunawaan sa umagang ito. Lord, bigyan mo po kami ng teachable heart. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng right heart, O God, a humble heart. At ikaw pong siyang patuloy na magtanim sa aming mga puso ng iyong salita. Lord, hide it in our heart so that we will not sin against you, O God. Kaya nga po, Panginoon, itinataas ka po namin sa lugar na ito. Wala nang iba. Wala po kaming maipagmamalaki at wala po kami, Panginoon, maihahayag kung hindi ang iyong kabutihan lamang. Kaya, Panginoon, napakabuti mo sa aming mga buhay. Napakadakila mo sa aming mga buhay. Salamat nga po, Panginoon. Salamat po. At sa panalangin din po namin, Panginoon, sa umagang ito, katagpuin mo po, Panginoon, ang aming mga puso. Ang panalangin po namin ngayon sa umagang ito, ikaw po ang siyang patuloy na makakita, O God, at masaliksik po namin, Panginoon, ang nilalaman ng aming mga puso. At ito po, Panginoon, ang maging kaparaanan mo para po kami ay magbago. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, ngayon po ay third week na po ng January. At ang bilis po na parang kailan lang po, busy tayong lahat ng December. Hindi po tayo magkamayaw sa mga gathering, sa ating mga celebration. Tapos nung nagpagpatak ng January, biglang tahimik. Wala na tayo tuloy ginagawa. And today, tayo pa din po ay nasa series ng Head Start. Alam niyo po, pag sinabi pong Head Start, yung clicker natin, pag sinabi pong Head Start, meaning an advantage granted or gain at the beginning of something. It is a favorable start. Favorable beginning. What we gain at the beginning. Gusto natin bilang isang tao, meron po tayong advantage when starting a year. Tama ba? Gusto natin meron tayong advantage. Kasi sino ba naman na ayaw umpisahan ng taon na meron pong pagpapala? Sino po ang gusto ng pagpapala? Pagpasok pa lang ng taon. Sino ba naman ayaw umpisa ng taon na merong favor? Merong advantage para po sa kabuuan ng taon. Wala naman po dito na gusto umpisa pa lang ng taon, talunan na. O kaya, ayaw natin na umpisa pa lang ng taon, kaaway mo asawa mo. May ganun ba? O kaya may kasamaan ka ng loob. Di po ba ayaw natin na umpisahan pa lang yung taon natin na meron tayong mga bit-bit na pagsubok. Ayaw natin na umpisa pa lang, natalo na tayo ng ating mga problema. We don't want that. We want a favorable beginning. We want to have a favorable start para po sa taong ito. Kaya yan po yung ating pinag-uusapan sa ating series, yung pag-uumpisa po na meron po tayong pabor, meron pong panibago sa buhay natin at meron po tayong advantage, lalong-lalo na po sa mga anak ng Diyos. Alam niyo po, sabi po sa isang pag-aaral, month of January daw po is an exciting month. Naniniwala ba kayo doon? Kasi syempre, after ng mahabang holiday, exciting yan. Overwhelming daw po ang buwan ng January. Ayon daw po sa study, sa survey, unang buwan pa lang daw po ng taon, kung saan maraming tao po ang nag-a-attempt na gumawa ng bago. They want to restart, they want to renew, we make more changes sa ating mga buhay at the beginning of the year. Compare sa ibang buwan ng taon. Dahil for us, natapos na yung taon, natuto na tayo sa nakaraang taon, and it is a beginning of a new. Marami po sa atin, plano natin na
magbawas ng timbang. Sino dito yung nakaranas yan? January pa lang this year, kailangan bumaba ang timbang ko. Yan, kamusta po kayo? Kamusta po sa mga nagplano ng January last year? Bumaba po ba ang inyong mga timbang? And we want to start to be a better person. Gusto ko pag sa umpisa pa lang ng taon, magbabago na ako. Or we want to start na merong ipon. Ayan, may travel goals ako ngayong year. Nasaan na po ang inyong mga ipon, mga kapatid? Nabutas na ba? And we start new things sa buwan po na ito. So, sa unang buwan, marami na po tayong nais gawin na bago para po sa kabuuan ng taon. It is time when we try to plan a favorable start. It is a favorable beginning. And honestly, ang tao po, lagi pong merong desire of new things. We are searching for a favorable beginning. Gusto natin ng isang bago sa bagong taon. Hindi po material ang pinag-uusapan natin dito, pero something that will make an impact para po sa kabuuan ng taon. Pero alam niyo po, sa totoo lang, ang Diyos lamang po yung may kakayahan na tayo po ay pagkalooban ng favorable beginning. The Lord can give us new experience. The Lord can give us new strength. The Lord can give us new things, fresh, laging bago, and it will always comes from Him. And yun po ay favorable start sa atin pong mga mananampalataya. Kaya ang tanong ko po sa bawat isa, handa ka na ba na umpisahan na meron pong fresh sa buhay mo? Fresh, meron kang new strength, meron kang new hope para sa taong ito. This is our advantage as a child of God, as a children or as a daughter and sons ng ating Panginoon. We can experience fresh from the Lord and new start from the Lord. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon is, How do I begin? Yan. Paano nga ba ako mag-uumpisa? Paano nga ba dapat natin umpisahan ang taong ito? How do I begin to have a favorable start? Katulad po na napag-usapan natin kanina, we want to start new. We want a new beginning. Now, let's open our Bible in Isaiah 43, verses 18 to 19. Kung maalala nyo po, ito daw po yung favorite verse. Madalas daw po itong pinag-uusapan, madalas po itong naipopost sa Facebook, lalong-lalo na po sa pag-umpisa po ng taon. Sabi nga nila, declaring verse daw po ito. And ito din po yung pinag-usapan natin last Wednesday kay Pastora Irene, nung midweek service, and nais ko pa din po itong sundan. Sige po, buksan po muna natin yung ating mga Bibles sa Isaiah 43, verse 18 to 19. Pastor Alfred, ikaw na lang mag-ano. Sabi po doon, Isaiah 43, verse 18 to 19, But forget all that, it is nothing compared to what I am going to do. For I am about to do something. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness, and I will create rivers in the dry wasteland. Pwede po ba natin sabihin, God is about to do something new. Alam niyo, ang ganda po ng verse. This is a favorable start to know that God will do something new sa buhay po natin. Pag binasa po natin ang Biblia at makikita po natin kung paano nga ba kumilos ang Diyos sa buhay natin, our God is a God of new things. He loved to do new things. Gusto po ng Panginoon na gumawa ng bago sa buhay po natin. Importante po para sa Diyos ang bago, especially in our spiritually and morally. Sa pag-umpisa po natin ng buhay bilang isang mananampalataya, ang desire ng Diyos ay tayo po ay maging bago. Kaya nga po sa 2 Corinthians 5:17, di ba? Sabi, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and kapag ikaw ay bago ng nilalang at tinanggap mo na ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, yung lumang buhay na meron po tayo, nawala na daw po.
At hindi lang po yun, kung meron na po tayong bagong buhay, ang Diyos din po kayang magbigay o lumikha ng bagong puso. Sabi po yan sa Ezekiel 36 verse 26, and I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you, and I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Alam niyo, hindi niya lang kayang gumawa. Kaya niya rin daw po tayong bigyan ng bagong puso. Pag sinabi pong puso, ito po yung ating bagong relasyon sa ating Panginoon. Ang tindi po, no? Kaya ng Diyos na pagkalooban ka ng panibagong puso at panibagong spirito at panibagong buhay. So God is a creator of new things. He is the author. Siya ang pinagmulan ng lahat ng bago sa buhay po natin. And thank you, Lord, no, for the new life. Alam niyo, in Genesis, which by the way, pinag-aaralan po natin ito every midweek service, at meron po tayong series niyan, Origin, malapit na po ulit tayong makabalik. Ang pinag-aaralan po natin at pag-uumpisa po ng ating series, nalaman po natin that God created heavens and the earth out of nothing, and He created something beautiful and something good. Ideya po ng Diyos ang bagong mundo, ang paglikha ng bago. But, dahil po sa sinful, or dahil po sa ating mga kasalanan na namana natin at nakuha natin kay Eva at Adan, nagkaroon po ng sinful world. From this decaying world, ito po ang good news. Darating po ang panahon na mawawala na itong luma at makasalanang mundo, and our God prepare a new heaven and a new earth. Sabi po yan sa Revelations 2:21 verse 1, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away. Wow! Thank you, Lord! Aalisin ng Panginoon yung ating mundong puno ng kasalanan, at darating ang panahon, dadalhin niya tayo sa bagong buhay, sa bagong heaven and new earth. And so nangangahulugan lang po that the God we serve, meron pong kagalakan na umpisahan at gumawa ng bago po sa ating mga buhay. He is God of new things. Sa panahon natin ngayon, maraming bago. There is new things, mga pagbabago. But God allowed these new things sa buhay natin for us to see that He is faithful in our life. As a head start, bilang advantage, malaman po natin that God is faithful in our life. And He will give us new beginning sa buhay po natin, na kahit na we cannot see our future sa taong ito, pero alam natin na merong gagawin ang Diyos na bago in our future. Kahit po may mga bagong karanasan, kahit na darating ang mga bagong pagsubok, meron pa rin po tayong mga pagsubok na pagdadaanan sa taong ito. Pero kapag tayo po ay namumuhay sa pananampalataya, mapagtatagumpayan po natin. And I believe that is also a new opportunity to experience the new power, the new strength na ibibigay po ng Panginoon sa atin. Sino dito, we want to experience new beginning? We want to have a fresh start. Yan po yung pananampalataya. Now, how do I begin? Paano ako mag-uumpisa? What will happen this year is a favorable start because God will make things new. Sabi po sa Isaiah, behold, I will do a new thing. As the verse saying, God was planning on doing something new for the people of Israel. At para maintindihan po natin yung sinabi ng Isaiah 43:19, we have to first understand yung context. Ano nga ba yung pinagmulan? This verse po ay sinabi po ni Prophet Isaiah, ito po ay inspired o galing po sa ating Panginoon. The question is, bakit niya nga ba ito sinabi? Para po kung baka kanino niya sinabi itong wonderful promise. From the time that God led Israel out of Egypt, ang Diyos po is trying to accomplish one goal sa mga Israelites. Yung mahalin po siya ng kanyang chosen people at siya lamang at wala ng iba. Kaya maraming beses pinakita po ng Diyos yung mga bagong himala
na pwede pong makita ng mga Israelites. But Israel ay patuloy po silang naliligaw ng kanilang mga landas. Diba? They constantly worship idols. Lagi silang gumagawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos. They kept doing things that God told them not to do. Huwag niyong gawin to, pero ginagawa nila. Kaya ang mga Israelites, they are stubborn, they are rebellious sa ating Panginoon. At dahil sa kanila pong mga ginagawa, lumalaban na po sila sa ating Panginoon. Ang ginawa po ng ating Panginoon, God was going to punish them for being disobedient. And si Isaiah, binigyan po ng task ng Diyos para sabihin yung mangyayari in the future. And God was going to send Babylonians para po i-conquer ang Israelites. Ang hirap po nun, pinili ka ng Diyos. Tapos ang sabi ng Panginoon, tatalunin nyo yung mga chosen people ko na yan. The Babylonians will capture hundreds of Israelites and take them bilang mga slaves doon po sa Babylon. But at some point, kahit na po iaalaw ng Diyos, itong panahon, darating ang panahon, matatalo po ng Israelites ang mga Babylon. And that would be the reason para i-release po nila ang Israelites and to go back home. Kaya alam niyo po, ang verse na to is addressed to people who were living in sin and refused to turn. In one sweep, Isaiah delivered terrible news. Pero ganun pa man, ito din po ay message of hope. Ito rin po ay kamangha-mangha sa pangako po ng ating Panginoon. God is always in the business of starting over. And it is a favorable start. In this verse, sinasabi po niya, itong mga taong ito, that after silang palayain from Babylonian captivity, He would do new things para po sa Israelites. Ang dami pong ginawa ng Diyos para sa bayan ng Israelites. Now, if God is promising a new thing, there must be old things. Tama? May gagawin ng Diyos na bago. Sigurado, meron pong old things na nangyari. In the previous verse, God says this. Ito rin po yung topic natin last Wednesday at napag-usapan po natin last Wednesday. That Isaiah 43:18, sabi po doon, forget the former things, do not dwell on the past. God was telling the Israelites not to look back dun sa old stories or to dwell dun sa mga nakaraan. Ang nais ng Diyos is to look forward. Ang gusto ng Diyos para sa kanila is to build their hope dun sa kayang umpisahang bago ng Diyos para sa kanila. A favorable start, yun yung maging focus nyo. Huwag nang balikan yung old things na nangyari, ang i-focus nyo, yung gagawin kong bago sa buhay nyo. And sinisigurado ng Diyos that on their journey back home, wala pong kapahamakan ang mangyayari sa mga Israelites. They would be guided and they would be protected and they will be victorious. For them, God would do something new. At kakailanganin lang po nilang tumawid sa dry wasteland. Dumaan doon sa hardship. Ang implication po ng dry and wasteland, ito po yung hardship, ito yung captivity. Gagawa siya ng bago doon sa gitna ng mga pagsubok na yon. Pero ang pangako ng Diyos, magbibigay siya ng tubig para po sa kanila. Yung tubig po na magiging pagpapala sa buong Israelites and to their next generation. Magkakaroon sila ng maraming pagpapala para sa new beginning. And this was going to be another exit. Ano ba yung first exit? Yung first exit nila ay yung sa panahon ni Moses. But this time, there will be another exodus with a whole new set of miracles na gagawin niya para sa Israelites. And alam niyo po, sa buhay natin ngayon, gusto din po ba natin yun? Yung favorable start. Gusto po rin po ba natin yung whole new set of miracles para sa taong ito? Yung whole new victories po para sa taong ito, di ba? Gusto natin yun. Gusto natin ng bagong victory. Gusto natin ng bagong fresh anointing. Gusto natin ng fresh revelation, fresh relationship muli sa ating Panginoon. Hindi po
Pero ang gusto ko lang po sabihin, hindi po magtatapos sa bago lamang. Meron pa din po tayong actions bilang anak ng Panginoon. Let's be clear na ito pong mga taong ito pong mga Israelites, they will experience new, hindi dahil they deserve it. Hindi po sila karapat-dapat. Hindi po sila karapat-dapat doon sa pangako for that future hope na ibinigay ng Panginoon. Pero the Lord will make things new because He is faithful to His word doon sa mga naunang pangako ng Panginoon sa panahon nila Abraham, sa panahon nila Moses, and sa buhay natin, sa totoo lang, maraming beses, ganun din po tayo. Para po tayong mga Israelita, maraming pagkakataon that we fail God. Sino po dito, wag na po kayo magtaas ng kamay, pero you fail God sa nakaraang taon. Tumalikod tayo, nakalimot tayo, lahat po siguro tayo. And alam nyo, hindi po tayo karapat-dapat sa mga pagpapala, sa bago na gagawin ng Diyos. We don't deserve anything from God. Pero ito po ang kagandahan. God is faithful to His words. God is so faithful to His promises. Kaya sa pagsisimula pa lang ng taon, His favor and His grace ay nag-uumapaw po sa buhay ng bawat isa. Agree po ba tayo doon? His favor always fresh. His mercy, His grace is always fresh. Sino dito gusto na mamalengke ng madaling araw? Bakit? Gusto niyo ng maaga? Kasi di ba lahat bago, lahat fresh. Ayaw natin yung ipapalengke natin, tanghali na, bilasa na yung isda, luma na. Kaya ang Diyos po, He is God of new things, and His love for you is always new. Ang pag-ibig po ng Diyos laging bago. Parang umaga, di ba? Pag umaga, naranasan ko pong maglakad ng morning, medyo tanghali na nga yun nung Saturday sa ating morning prayer. Ang sarap po nung hampas ng hangin. Wow, hampas ng hangin. Parang nasa dagat. Pero yung hangin, basta yung simoy ng hangin, ang sarap, fresh na fresh, kahit nasa Maynila. Pero alam niyo po, ganun po yung pag-ibig ng Panginoon. Ipinaparanas niya po yung fresh love, fresh grace sa ating Panginoon, ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga sabi sa awitin, hindi na ako kakanta kasi baka po wala na po akong ilalabas na boses, ma'am, sa Wednesday. Sabi po doon, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Di mo pigilan. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sino po yung nakasabay sa kanta? Edad po natin. Araw-araw po ang pag-ibig ng Diyos ay laging bago. This is a favorable beginning to know that God is faithful and His love always new sa buhay po natin, kahit hindi po tayo karapat-dapat. And doing new things, giving a fresh love, giving a fresh mercy and grace, ito po ay favorable start na sa atin. And ito pong favorable start na to, ito pong advantage natin is not strange for God. Hindi po yun mahirap para sa Panginoon. Kung para sa tao, napakahirap na magsimula uli, lalo-lalo na sa mga nangyayari sa ating personal life, sa ating mga kapaligiran, di ba? Sa mga nagdaang taon. Siguro ang ilan sa atin nawala ng trabaho, yung iba sa atin nawala ng mahal sa buhay sa nakaraang taon. Siguro yung iba po sa atin, nahiwalay tayo sa Panginoon, tayo po ay nahulog sa kasalanan, napakahirap ulit na makabangon. Napakahirap talagang bumawi at napakahirap po mag-umpisa. Nalugi yung negosyo, nawala ang lahat, napakahirap mag-umpisa, napakahirap talagang makabangon. Pero sa mga oras na to, sa Lord, wala pong mahirap. Because He is God of new things sa buhay mo. He can start our year with His favor and with His grace para po sa buong taong ito. He can start new things in your life today. Today, as in today. Kailangan lamang po, panghawakan po natin yun at tayo po ay manampalataya. And kailangan lang po natin gawin is totally surrender
totally humbled ourselves sa ating Panginoon. Gusto po ng Panginoon, inaamin natin na tayo po ay walang kakayanan kung wala po ang ating Panginoon. And ang part natin bilang nangangailangan, we are in need sa ating Diyos. Hindi po materially, pero we are in need of His presence. Ang kailangan lang po natin gawin is to seek Him and to walk by faith and not by sight. Huwag po natin tingnan yung hirap, pero ang tingnan po natin yung kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin. Alam niyo mga kapatid, para po magawa ng Diyos yung bago sa ating buhay at maumpisahan po yung pagkilos niya sa atin, we need to change. Tayo rin po mismo kailangan nagbabago. We need to change our mind, we need to change our perspective. Change will allow us na mag-transform yung ating mga buhay for His glory. Minsan mahirap para sa atin ang maniwala sa kayang gawin ng Diyos. Tama ba? Lord, kaya mo bang umpisahan? Grabe yung ikinabagsak ko nung nakaraang taon. Napakahirap sa kaisipan ng tao, sa kaisipan natin, napakahirap. Kasi limitado lang po ang pagtingin natin. Pero right now, kapatid, if you want God to start new in your life, start to change your perspective and how you see God. Kailangan baguhin po natin yung ating kaisipan at baguhin po natin ito for the glory of our God. Sabi nga po sa isang quote, you cannot receive new things with old mindset. Hindi po tayo makakatanggap ng bago. It is time for change. The way we think about life, change is necessarily. Transformation is needed. But let us don't forget na ang ating Panginoon, He is a right judge. When we resist change, hindi po natin makikita yung pagbabago sa buhay natin. Kaya kung gusto natin ng bago, kailangan binabago din po natin yung ating mga sarili. Higit sa lahat, yung ating mga old character, yung ating mga worldly character, it has to be changed. Yung ating mga faithless heart, it has to be changed. And change is a decision. Hindi po makakakilos ang Diyos para po sa bago if we are staying to our old life. Kailangan po, in order to walk in you, leave the old behind. Sabi nga po sa Ephesians 4:22-24, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong mga dating pagkatao, our old self, na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. And you know, there is a huge battle sa buhay po natin. Isa sa mga reason kung bakit nais ng Diyos sa atin na baguhin tayo into new, it is because God wants freedom para sa atin. God offered us freedom. Ang pagbabago po, ang pagiging bago, kasama po yan sa pagiging Kristiyano. You and I should walk in the newness of life. Bagong pagkatao, bagong pamumuhay, nakalarawan po ng ating Panginoon. Hindi po pwede na pag tinanggap po natin ang ating Panginoon, tayo po pa rin ay namumuhay in our old life. Hindi po ganon. Pag meron po tayong intimacy sa ating Panginoon, then it will produce new in our lives. Binabago niya po tayo from glory to glory. Dahil ang bunga po ng intimacy ay pagbabago at bagong buhay. Kaya nga po, the question is, tayo po ba ay totoong merong desire sa ating Panginoon? As we start the year, do we seek Him ng totoo, sincerely? Kaya alam nyo, ang encouragement po namin sa inyo, wag lang po natin umpisahan. Wag lang po natin hanapin yung favor. Wag lang po natin tingnan yung grace, yung love, yung blessings, or yung bagong gagawin ng Diyos sa buhay mo sa taong ito. Wag lang po yung reward. Wag lang po yung mga gifts. Wag lang po yung mga blessings. But also, our greatest reward na meron tayo is seeking the rewarder. Hindi lamang po yung mga blessings na meron tayo ang saliksikin natin sa taong ito, but seek the blessor.
wag lamang po tayong tumingin sa grace o yung kaya na o yung matatanggap nating grace, pero tingnan din po natin kung sino yung nagbibigay ng grace. And matagpuan po natin ang Diyos una pa lang kasi ang mindset ay Diyos muna and secondary na lang po ang blessings. Bonus na lang po ang blessings. And when we truly seek Him, you will see the glory of God sa buhay po natin. All of us, lahat po tayo, kailangan po natin ng bagong buhay. We need new beginnings. Kailangan natin yan. Sa mga nagdaang taon, sa araw-araw, we stumble, we fall, and I'm sure dinedesire natin na ma-reset yung lahat ng mga pangyayari sa buhay natin. So kapatid, believe and have faith. Walk in this new life that God offered. And kailangan po natin mag-step forward. Hindi lamang po forward. Kasi minsan, step forward ka, pero mali naman yung daan mo, di ba? Minsan, ang kailangan po natin is step forward towards God. So, papunta po sa ating Panginoon para po makagawa din po ang Diyos ng bago sa buhay po natin. It is a partnership. Hindi po pwede na ang Diyos lang po ang gumagawa ng bago sa buhay natin. Tayo rin po dapat ay nagbabago araw-araw. Kaisa po tayo ni Kristo at iisa na rin po tayo sa Panginoon. And right now, if we want to see and begin new things that God can do in our life today, kailangan po may gagawin tayo. It is already spring forth, sabi nga sa verse, no? All we need to do is our action. Now, magbibigay lang po ako ng ilan on how to have a favorable start. Ito po ay makakatulong sa atin to have an advantage sa taong ito. Hindi po ito steps para po kayo ay maka-experience ng favor, pero ito po ay change of perspective and change of heart. Now, paano po nga ba natin malalaman na ito po ay effective? Kasi I believe ang gusto po ng Panginoon is our character. I believe kapag nakasentro po yung ating buhay, yung ating mindset sa ating Panginoon, it will lead us into victories. Now, how do I begin? How do I begin? Ang Diyos po, ang Diyos po walang favoritism. But let us see sa mga buhay ng mga taong ito, these great people in the Bible and how God started na mag-move sa buhay nila. Anong pong klaseng attitude ang meron sila that God pleased na inumpisahan. And from that action, from that character, nagpatuloy po ito hanggang sa next generation. And maiksi lang po itong mga points ko, pero I want you to catch these things. Kailangan po, saliksikin po natin ang ating mga buhay. Kunin po natin yung mahalaga para po tayo ay magtagumpay. Ito po yung nais ng Panginoon sa atin. Una po, the Lord wants us to walk intimately. Katulad po ni Abraham. Bilang panimula, dun sa purpose ng Diyos, sa buhay ni Abraham, God told Abraham to leave his country, to leave his people, to leave everything behind. Ang sabi ng Diyos, pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa'yo. Start new. This is a new beginning para kay Abraham. Imagine sasabihin sa'yo na nakatira ka sa isang lugar for how many years? Tapos sasabihin sa'yo, umalis ka na dyan, dadalhin kita sa bago. Lahat ng mga nakasanayan mo, lahat ng meron ka dyan, iwanan mo. You will start new. Even though Abraham, that time, hindi niya po alam yung mangyayari, pero iniwan niya po ang lahat dahil siya po ay merong intimacy sa ating Diyos. Kaya nga po sa Hebrews 11:8, sabi po doon, it was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going. Kahit po na hindi alam ni Abraham kung saan siya patutungo kung saan siya, anong dadalhin niya o ano ang gagawin niya doon. Pero dahil he walked with faith with the Lord, ay siya po ay sumunod. And hindi lang po yon. Dahil po nakita ng Diyos yung kanyang katapatan, yung kanyang
pag-ibig, the Lord blessed Abraham. Sabi po sa James 2, verse 23, and so it happened, just as the scriptures say, Abraham believed God, and God counted him as righteous because of his faith. He was even called the friend of God. Abraham walked intimately sa ating Panginoon. Lord, hindi ko alam pero I will walk with you. Samahan mo ko. Sobrang lapit. Sabi sa verse, he was even called the friend of God. It is an honor. Ganun kabigat yung kanyang intimacy sa ating Panginoon na tinawag siya ng Panginoon na kaibigan. It is an honor, it is a privilege na mapabilang ka at matawag ka ng Diyos na kanyang kaibigan dahil ikaw ay lumalakad ng merong pananampalataya sa Kanya. At dahil po sa kanyang pananampalataya, napagpala po ang lahi ni Abraham. Saan nag-umpisa ang lahat? Doon po sa attitude ni Abraham to walk intimately sa Kanya. Pero alam niyo po, hindi po dahil yun kay Abraham, pero dahil po yan sa katapatan din po. Una sa lahat, sa katapatan po ng ating Panginoon kay Abraham. There is a promise para kay Abraham, and in Abraham response, he walked with faith sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po partnership ang ating relationship natin sa ating Panginoon. And sa buhay natin, sa mga oras na ito, is God asking you to take a step of faith even na hindi po natin alam yung magiging resulta. Meron po bang pinapagawa ang Lord sa buhay po natin sa taong ito? Or kahit doon sa mga nakaraang taon, may pinapagawa po ba ang Panginoon sa atin? Do you even recognize His voice enough na malaman natin na tayo ay sumunod doon sa Kanyang pinagagawa? And growing in your faith is walking intimately sa ating Panginoon. Kaya alam niyo po, be convinced. Tayo po ay magkaroon ng confidence sa ating Panginoon that He can be trusted. Mapagkakatiwalaan po natin ng Panginoon sa Kanyang mga pangako at sa Kanyang mga salita. Pero sa pagsisimula po ng bago, nais din po ng Diyos yung tayo po ay mapalapit sa Kanya. Begin to walk intimately sa taong ito, growing and having a deeper relationship with Him. Umpisahan po natin yan sa buhay po natin. Lalo-lalo na po sa taong ito, no? At sa mga susunod pang taon, at sa mga susunod pang taon, hanggang sa dumating po ang ating Panginoon, let us walk intimately sa ating Diyos. At una, with faith, we need to walk intimately. And second, pangalawa, in our new beginning, ang dapat po nating gawin is to aim for obedience. Even in difficult circumstances, even in difficult situation, na katulad po ni Joseph. Aim, ang ibig sabihin po, ito dapat ang goal. Ito dapat ang ating number one goal. Ito dapat yung ating desire araw-araw. Ito po yung ating focus, that we strive for obedience even in not so good times. Si Joseph po, the favored son of Jacob, yan. Meron po siyang difficult circumstance na ginawa po ng kanyang mga kapatid. At kung titingnan natin, hindi po maganda ang umpisa, ang simulain ni Joseph. Being sold into slavery, being falsely accused, kinulong siya ng kahit wala siyang kasalanan. And yet, Joseph was able to see the purpose of God sa kanyang mga trials and even sa kanyang mga test. Kaya sabi niya, in Genesis 50:20, alam natin to, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Joseph, obedience, and yung pagpapatuloy niyang pagtitiwala sa Panginoon, it touched God's heart so much. Kaya ang Diyos, He gave Joseph's favor in every circumstance na meron siya. Kaya alam niyo po, when he passed all the tests, it is a new beginning for Joseph and his family. At dahil po doon, he is promoted to second in command sa buong Egypt. On Joseph's authority, yung family niya and the entire tribe of Israel ay na-spared during years of severe famine sa panahon po na yon.
Alam niyo, hindi man po maganda yung simula niya, pero ang mahalaga para sa kanya, nagawa niya yung purpose ng Diyos sa buhay niya, even in difficult situation. Sa buhay natin ngayon, meron ba tayong mga circumstances na pinagdadaanan? Meron ba tayong mga heartaches that broke us into pieces? At ang gusto ng Diyos in those circumstances is we still obey Him. Ang pagsunod ay dadalhin po tayo sa pagpapala. Dadalhin po tayo niyan sa victory. If we obey God, dadalhin po niyan tayo sa breakthrough. Yan po yung napag-usapan natin. Great blessings for those who obey God. Sabi nga po, di ba sa first topic natin kay Pastor Alfred. And when we obey, there is blessings. And I'm not just talking about materially. Hindi lamang po mga material na bagay na pagpapala yung matatanggap natin. Even in our emotional, even in our physical, even in our spiritual, higit sa lahat, obedience is important sa ating Panginoon, sa buhay po natin. Obedience is important para po sa ating Panginoon. Kaya nga, obedience is better than sacrifice. And let us know, there is purpose in every circumstance, but we are called to obey Him no matter what. Ang hirap, no? Parang hirap. Minsan, sa isip ng tao, napakahirap sumunod, lalo-lalo na kapag tayo po ay nasa gitna ng mga pagsubok. Pero, we need to obey God even in difficult circumstances. Kasi alam po natin, dadalhin po tayo nito sa pangako ng ating Panginoon. And the highest form of worship is obedience. And our obedience will lead us closer and closer and closer sa ating Diyos. Gusto po ba natin yon? Tayo po ay ganun kalapit sa ating Panginoon. Tayo po ay merong marunong sumunod sa ating Panginoon. And pangatlo po na dapat nating gawin, for God's new beginning, let us all be humble like Moses. Sabi po sa Isaiah 66 verse 2, I will bless those who humble and contrite hearts, who tremble at my word. The Lord gives favor. Alam natin yon. The Lord bless those, yung mga taong mapagpakumbaba. Mahalaga po sa Diyos ang humility. Mahalaga po sa Diyos na ina-acknowledge natin siya, na wala tayong magagawa, na tanging siya lamang po ang tanging kasagutan sa ating mga buhay. Kaya nga alam niyo, may paalala ang Bible patungkol po sa humility. At alam na alam po natin yan, ang lahat ng nagpapakumbaba ay itinataas. At ang lahat ng nagmamataas ay binababa. Because for God, humility is important. Parte po ng pagsunod ang pagpapakumbaba. Hindi ka masasabing obedient kung hindi ka humble. At mahihirapan kang sumunod kung meron kang pride. Kaya humility is so important in our church, in our personal life, in our family. At alam niyo, isa po na kilala natin na mapagpakumbaba is si Moses. Sabi po sa Bible, Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. Marahil dahil po sa kanyang kapakumbabaan, dahil po sa kanyang pagiging humble, ang naging isang dahilan, kaya inalaw ng Diyos na magkaroon sila ng face-to-face encounter and to witness God's glory. Something na hindi po ginawa ng Diyos kahit kanino man, kay Moses lang. And you know, we want God's presence more than anything else. Sa taong ito, importante na kasama po natin ang banal na Espiritu. Because without the Holy Spirit, we cannot make it. Alam nyo, kaya tayo nagtagumpay sa mga nakaraang taon, yun ay dahil sinamahan po tayo ng banal na Espiritu. Pero yung umpisahan po natin yung buhay natin, yung taon natin, na nasa presensya ng Panginoon, yun po dapat yung number one desire natin in our daily life. At mag-uumpisa po yan sa pagpapakumbaba. That apart from Him, wala po ako, Lord, na magagawa. God dwells with. He will provide, He will show favor, doon po sa mga nagpapakumbaba. Pag sinabi po natin na, Lord, hindi ko na kailangan yan, tayo po ay nagmamataas. At paano tayo may bless ng Panginoon? Diba?
Sa lahat ng bagay na meron po tayo, sa lahat ng bagay na tinanggap natin sa taong ito, sa nakaraang taon at sa taong ito, natatanggapin natin, let us remember, be humble. Tayo po ay maging mapagpakumbaba and realize na ang lahat ng yan, promotion, protection, blessings, favor, mercy, grace, lahat po ng victories natin sa nakaraang taon, mapahanggang ngayon, lalo-lalo na sa taong ito, wala pong iba tayong mapakukunan kung hindi it comes from God alone. Sa Diyos lang po talaga natin yan matatagpuan. So, let us all be humble. Yan po ay isa sa mga paalala ng Panginoon sa atin araw-araw. So for our new beginning, the attitude of humility is important. At panghuli po, at dito na po ako matatapos, we need to seek God's wisdom above anything else. Katulad po ni Solomon. As a young man, possibly, hindi niya alam kung paano nga ba niya uumpisahang pamunuan yung pagiging hari in the shadow of his dad, David. Diba? Paano niya uumpisahan yun? Paano niya pamumunuan yun? Para kay Solomon, this is a new beginning. Siya po ay isang bagong hari, batang hari. Alam ni Solomon what is so important. Solomon was so humble and so dependent on our God. Kaya nga when God appeared to Solomon sa isang panaginip and asked Solomon, tinanong ng Panginoon si Solomon, at ano yung desire mo at ipagkakaloob ko? So si Solomon po, hindi po humingi ng riches. Hindi po siya humingi ng fame, hindi po siya humingi ng success para mapantayan po yung katagumpayan ng kanyang ama. Hindi po. Solomon immediately asked for a discerning heart to govern God's people. Solomon asked for wisdom to distinguish kung ano po yung tama at mali sa kanyang pamumuno. Solomon asked na kung wala po ang guidance ng Panginoon, hindi siya magtatagumpay. That's wisdom, di ba? Solomon's answer o Solomon's prayer o yung kasagutan ni Solomon para sa tinatanong ng ating Panginoon, alam niyo, nagdala po ito ng kapurihan sa ating Diyos. Kaya hindi lang po karunungan yung binigay ng Diyos. Yung mga bagay din po na hindi niya hiniling, binigay din po ng ating Panginoon. As he start yung kanyang season sa pamumuno ng God's people, as he start of his journey bilang hari, una niya pong iniling sa ating Panginoon is the wisdom that comes from the Lord. Tayo po para sa taong ito, sa mga plano, sa mga nais natin, what do you want more than anything? Ano po bang gusto natin parang mangyari sa taong ito? To succeed in your life, to be known as a good person, to raise children who love the Lord, to be respected and admired by others. Wala pong masama doon. Pero we need God's wisdom. We need His direction. As we begin this year, we need Him to direct us into the right path. Ang pinaka-importante po sa lahat, yung karunungan na nagmumula sa Panginoon. The heavenly wisdom that gives glory sa Panginoon. Ako, parang papaus na ako. Wednesday ako po ang preacher, kaya maganda ka, Pastor Irene. And sa season na meron po tayo, season of blessings or season of heartbreaks, season of hardships, we need wisdom. Sa mga blessings po na meron tayo, ang tanong, mapapalapit ba tayo dyan sa Panginoon o mapapalayo tayo? Sa season of hardships, tayo ba ay mapapalapit o tayo ba ay mapapalayo sa Panginoon? We need wisdom. A heavenly wisdom that honors our God. Wisdom that brings glory. Dadalhin tayo sa kalooban niya. Ito, alam niyo, ito pong mga attitude na kailangan natin as we start our year. As the Lord gave us new beginning. Kasi kung titingnan po natin yung mga taong ito po yung common denominator ng mga great men na binanggit ko. Abraham, Joseph, Moses, Solomon. Katulad din po natin sila. Dumadaan din po sa pagsubok, dumadaan din po sa
pagpapala, dumadaan din po sa karunungan, o humihiling din ng karunungan, kinakailangan ng karunungan. But, as they receive their favor, as they receive their grace, their mercy, as they receive their blessings, and their victory, ano po ang pinagkakatulad po nila? Lahat po sila, they obey God first. They honor God first. Lahat po sila, they fear God first. They please the Lord first. They did what is pleasing sa ating Panginoon. Una, they serve God first. And tingnan po natin yung ginawa ng Panginoon. The favor follows sa buhay po nila. Victory follows into their life. Blessings overflow into their life. Mercy and grace follow sa buhay po nila. At hindi lang po yun. Hindi lamang po sa kanilang buhay. Hindi lamang po sa kanilang personal na buhay. That even to their children and their children and their children ay nagpatuloy po yung pagpapalang yun. And dito po ako magtatapos. As we are now in this year 2024, if we want a favorable start, halos nag-uumpisa pa lang po tayo, hindi pa po huli ang lahat. But this is the kind of attitude that God pleases. And let us walk by faith and not by sight. Hindi lamang po yan hanggang umpisa. Kasi tayo may tendency tayo, umpisahan lang natin di ba? Umpisahan lang natin ng ganito, gawin natin. Pero ang gusto po ng Panginoon is yung intentional na paglago in our relationship. So kapag po sinabi nating intentional, ibig sabihin, we are so consistent seeking our God. Consistent po tayo in our Bible reading, in our prayer, consistent po tayo sa ating paglago, sa ating pagsuserve. Faithful po tayo. But how do we begin? How do we begin sa taong ito na meron pong katagumpayan? Tayo po ay maging intimate sa Diyos. At kapag ginawa po natin yan, ang pangako po niya, the Lord will call us the head and not the tail. Alam niyo, ang new beginning po, when we follow God, when we obey God, when we ask for His guidance, when we obey Him, ang pangako niya sa atin, you will always be at the top and never at the bottom. Pero may gagawin tayo, faithfully obey the commandments of the Lord. That is your new beginning. That is your new hope. That is your new strength and new life and new you will come into your life. Sabi nga po sa Psalms 23:6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. This is just the beginning. Kapatid, this is just the beginning. Kapag tayo po ay naging faithful, the Lord honors us also. And favor will flow in our life. Gusto nyo ba yon? Hindi lang kayo yung mapagpapala, that even your family, that even your children's, and even in 1,000 generations. Let us all be faithful. Amen. May your favor Be upon you in 1,000 generations. and your Tayo po tumayo. family and your children and your children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and His family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you.
rejoicing. He is for you. He is for. Come on, say He is for you. 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 Say amen. Yes, Lord. makikinabang dun sa favor na yon. Hindi lamang po tayo yung mag-gain dun sa mercy na yon, that even in our 1,000 generations, if we obey first, if we love Him first, that even your children and their children and their children's children, in your 1,000 generation, gusto ko yun, Lord. Let us all be humble sa ating Panginoon. Let us all ask the Lord's wisdom for His goodness and His grace. Hallelujah, Lord. We are so thankful. We are so grateful for your favor and grace, Lord, that it will follow us all the days of our life if we dwell in the house of the Lord. Lord, right now, ang panalangin po namin that we will always obey you and honor you in our life, that will always be humble on you, O God. Lord, tulungan mo po kami. Turuan mo po kami, Panginoon. As we start in this new beginning, ikaw po siyang patuloy na magbigay sa amin, mag-guide sa amin, Panginoon. Lord, apart from you, we are nothing. We cannot do anything, Panginoon. Lahat ng pagpapala, lahat ng mga answered prayers namin, Panginoon, ay dahil lamang po sa iyo. Ang lahat din po, Panginoon, ng aming mga ipinapanalangin at ipapanalangin in the future, Lord, magmumula din po yun sa iyo. Kaya nga po, Panginoon, help us to be more humble. Help us, Lord, to obey you. Help us, oh God, to honor you. Higit sa lahat, Lord, we always seek you in our life. Lord, wag lamang po namin maging focus yung ikabubuti po namin, Panginoon. Pero Lord, ang desire po namin, una sa lahat, is to honor you first. To give you glory first. To obey you first. That's our desire. Lord, ikaw po siyang patuloy na magpala sa aming mga buhay. Taas po natin ang ating mga kamay. Lord, pagpalain mo po ang inyong mga anak sa panibagong linggong ito. Bigyan mo nga po kami, Panginoon, ng panibagong lakas, ng panibagong buhay, ng panibagong pag-iingat, O God. Lord, the new and the fresh revelation that comes from you, the fresh vision that comes from you, O God. Ikaw pong siyang patuloy na manguna. Bless us, O God, sa linggong ito. Ingatan mo po ang iyong mga anak. Gabayan mo nga po, Panginoon. Kung meron man po kaming mga plano, Panginoon, kung meron man po kaming mga nais gawin, Lord, help us, Lord, to seek you first, above all else. Above all else, O God. Kaya nga po, Panginoon, ikaw po ang siyang aming tinitingnan, ikaw po ang aming maging focus. Lord, pagpalain mo po kami sa linggong ito at ibalik mo po kami, Panginoon, ng merong panibagong kalakasan. At Lord, sa Wednesday, O God, help us, O God, na makabalik, makapakinig ng iyong salita. At sa linggo, sa susunod na linggo, Lord, ay ingatan mo po kami. Salamat nga po, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na mag-bless sa bawat isa. At kung meron man po mga karamdaman na nararamdaman sa mga oras na ito, by the stripes of Jesus Christ, we are already healed. Thank you, Lord, for your healing, O God, sa mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo nga po sila, Panginoon. Sa mga tao po, Panginoon, na nakakaranas ng mga kahirapan, ng mga broken-hearted, O God, Lord,
Restore them, O God. Restore their heart, restore their mind, O God. Ibalik mo po sila, Panginoon, na meron pong pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Lord, buuin mo po kami, Panginoon, muli. For this is your will. Lord, salamat po. Tinataas ka po namin at dinadakila ka po namin. Salamat po sa katagumpayan ng iyong gawain. Sa pangalan ni Jesus. Sa iyo lamang po ang papuri. Sa iyo lamang po ang pagsamba. Ipinabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng pagsamba, Panginoon. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Happy Wednesday po. Ay, happy Sunday.